pag-ibig ay parang sugal kung saan ay pwede kang matalo at pwede ring manalo. Kailangan lang talagang lakasan ang loob kung gusto mong tumaya kahit na alam mo na pwede kang maging dihado. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang mawala ng mahal sa buhay nang dahil sa maling pagtaya mo sa laro ng tadhana? Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elma, 31 years old at taga Iligan City. Sobrang ganda kasi talaga ng mga kwentong inyong binabasa. Kaya naman nag-decide ako na sumulat din para makapagbahagi ng sarili kong kwento. Maaga kong naulila sa mga magulang ko, Papa Dudut. High school pa lamang ako ay binubuhay ko na ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga tindahan, palengke o kung saan paman. Hanggang sa makilala ko si Aldrin at maging boyfriend ko siya. Nasa tamang edad na rin naman ako noon kaya pumayag ako na sama na kami sa isang bahay na parang mag-asawa. Kaya lang doon ko siya mas nakilala at nakita ang pagiging mainitin ng ulo at pananakit niya. Mabisyo din po siya lalo na sa alak at kapag nalalasing ay doon siya mas nagiging mapanakit sa akin. Sinasampal niya ako, tinutulak, pabagsak sa sahig at nagiging marahas din siya pagdating sa kama. Tinis ko ang lahat ng yon, Papa Dudut. Mahal ko na kasi talaga si Aldrin. Saka ayaw ko nang maging mag-isa sa buhay. Masarap pala kasi yung may kasakasama ka tapos ay ramdam mong mahal ka. Mabait din naman minsan ang partner ko basta huwag lang siyang malalasing o kaya ay matatalo sa sugal. Dahil madalas na ako ang napagbubuhatan niya ng init ng ulo niya at lahat ng iyon ay tinanggap at tiniis ko lamang para hindi kami magkahiwalay, Papa Dudut. Sino pa bang hindi ko nabibigyan ng ulam dito sa listahan ko? Ay, dalawa na lang pala to. Sina Henry at Patrick. Kailangan may abot ko na sa kanila tong pagkain nila bago magsimula ang sabong. Dahil baka mas lalo ko mahirapan na mahanap sila. Nasaan na ba yung dalawang yun? Ayun! Nakita ko na si Henry. Henry! Henry! Oh, Elma! Ang aga mo yata ngayon. Oo, kasi baka maabutan ako ng pagsisimula ng sabong. Mahihirapan na naman akong iabot ang mga order niyong pagkain. Ay, oo nga pala. Muntik ko na rin makalimutan yan. Ito may kasama ng libreng sabaw yan. Oh, Basta sa katapusan ng bayad nito oo, walang problema. Halos lahat naman kayo dito sa sabungan tuwing katapusan talaga nagbabayad sa akin eh. Salamat. O paano? Mauna na ako sa'yo Kasi lilista ko pa yung mga pumusta dun sa kalabang manok ni Patrick Ay teka, nasan nga pala si Patrick? Yung pagkain na lang kasi niya ang hindi ko pa naibibigay sa kanya. Eto, diretsuhin mo lang tong daan na to. Makikita mo siya dun. Nandun din kasi banda yung mga tumataya sa manok niya. Okay, salamat. Sige, kita-kits na lang. Nasaan na kaya yun? Sabi ni Henry, nandito lang dapat banda yun si Patrick eh. Uy, Elma! Ay, ang bihira naman, nakakagulat ka naman, Patrick! Nako, sorry. Hindi ko alam na magugulatin ka pala. Sino ba namang hindi magugulat kapag may biglang tumapik sa likuran mo tapos sinabayan pa ng malaking boses? Grabe. Hindi naman ganun kalaki boses ko Hindi nga, pero malakas ka namang magsalita. Pasensya na. Ito na kasi talaga yung boses ko. Sino nga pala yung hinahanap mo at parang nangahaba yung leeg mo? Sino pa? Eh di ikaw! Ako? Bakit ako?
Kasi ikaw na lang yung hindi ko pa naaabutan ng order dito sa listahan ko. Teka lang nga, iayos ko ang order mo. Kailangan ko na rin kasing pumunta sa kabilang kanto sa may talyer para doon naman mag-deliver ng pagkain. Hala, nawala na pala sa isip ko yan. Dami kasi pumusta sa manok ko. Hindi pa nga ako nag-aalmusal eh. Kaya sigurado ako na mauubos ko agad ang dala mong pagkain. Hindi ka pa nag-aalmusal? Naku, eto. Dadagdagan ko na ng puto bongbong tong order mo para mas mabusog ka. Uy, sakto! Alam mo ba na swerte raw malagkit na pagkain bago ang sabong? Kasi pampakit ang panalo. Salamat, Elma. Ang bait mo talaga. Anong mabait? Kasama yan sa babayaran mo sa akin sa katapusan ng buwan. Walang problema sa bayad. Sulit naman yung ino-order namin pagkain sa'yo. Kasi lahat masarap. Teka, sandali. Ano yan? Parang ang laki naman ng pasamo dyan sa dalawang braso mo. Naku, wag mo nang pansinin to. Tumama lang naman to sa may kanto ng lamesa sa bahay namin. Sa akin ka pa ba naman magsisinungaling? Matagal ko nang kilala yung kinakasama mo si Aldrin. Kaya alam ko na siya ang may gawa niyan. Hindi niya naman sinasadya na matulak ako ng malakas dahil sa kalasingan niya. Yun lang yun. Kailan ka ba naman matatauhan, Elma? Dapat, hindi mo sinasayang ang oras mo dyan sa lasenggong boyfriend mo. Ang dami namang iba dyan na handa kang alagaan at mahalin. Huwag ka magtiis sa taong hindi ka naman kayang ingatan at pahalagahan. Alam mo, Patrick, masyado nang madrama yung sinasabi mo. Kunin mo na nga itong pagkain mo para makapag-deliver na rin ako sa kabilang kanto. O basta sa katapusan ng buwan ng bayad nito, Papadudot nang magsama kami ni Aldrin sa isang bahay ay nag-decide ako na magluto na lamang ng ulam at iba pang mga pagkain para ibenta sa mga kalapit na school, talyer o sabungan. Dahil medyo madaldal akong tao ay marami kaagad ako naging suki. Nagustuhan din kasi nila ang mga tinda kong ulam na bukod sa mura na ay masarap pa. Isa nga sa mga suki ko noon ay si Patrick na madalas kong nakakausap sa mga sabungan kapag nagdi-deliver ako ng pagkain. Mabait siya at magaan kausap. Madalas din siyang nag-worry kapag nakakakita siya ng sugat o pasa sa balat ko. Matagal niya na rin kilala ang partner kong si Aldrin at alam niya ang tungkol sa pagiging lasinggero at mapanakit nito sa akin. Marami rin kasi kaming kapitbahay na nakakarinig kapag sinasaktan ako ni Aldrin, Papadudot. Minsan nga ay sumusugod pa sila sa bahay dahil sa pag-aalala sa akin kapag masyado ng malakas ang ingay na ginagawa ng pananakit sa akin ng partner ko. Pinapayuhan na rin nila ako na hiwalayan na si Aldrin o kaya ay ipabarangay ito, Papadudot. Pero hindi ko yon ginagawa dahil masyado ko na siyang mahal at ayoko na makulong siya. Hanggang sa mabuntis niya ako at iyon ang nakita kong pag-asa na baka magbago na ang partner ko. Kaya lang, Papadudot, mas lalong naging malala ang pagkalango ni Aldrin sa alak pati na ang pananakit niya sa akin. Lalo na nga nang matanggal siya sa trabaho at palagi na lamang siyang nasa bahay. Mas naging madalas ang pag-init ng ulo niya. Sa akin niya yon binubunton at talaga namang nasasaktan niya ako. At ang pananakit niya sa akin ang naging dahilan para makunan ako, Papadudot. Sobrang sakit para sa isang ina ang mamatayan ng anak. Kaya yon ang nagtulak para tuluyan na akong makipaghiwalay kay Aldrin. Sa pagtatapos ng relasyon namin ay naging boyfriend ko naman si Patrick. Hindi nagtagal ay nagsama na rin kami sa iisang bahay, Papadudot. Mahal, nasan ka? Nandito sa may likod ng bahay. Nagsasampay lang ng mga nilabhan ko. Nandiyan ka lang pala. Akala ko hindi ka pa nakauwi galing sa palengke. Konti lang din naman ang pinamili ko sa palengke kanina. Bakit naglaba ka na kaagad? Kasi nga maaga akong nakauwi at nakapag-ayos na mga pinamili ko kanina. Kaysa matambakan din ako ng mga labahin, inasikaso ko na mga to. Napakasipag naman talaga ng asawa ko. Oh. Ayoko lang matambakan ng mga gagawin. Pwede naman kitang tulungan dyan. Pero mapilit ka na ikaw lang ang maglalaba ng mga damit natin.
Payakap nga muna ako sa asawa ko. Teka, mamaya na yan, mahal. Ito naman, parang isang yakap lang eh. Tapos ka na rin naman sa sinasampay mo eh. Pero maasim na ang amoy ko kasi hindi pa ako naliligo mula kaninang umaga. Ayos lang yan. Sanay naman na ako. Ang sama ng ugali mo, ah. Biro lang. Pero alam mo naman na gustong-gusto kitang inaamoy. Lalo na dito sa may kilikili mo. Tama na. Lalo akong pinagpapawisan sa'yo eh. O sige na, titigil na ako sa pag-amoy sa'yo. Basta mamaya, ako naman ang amuyin mo ha. Oy, ang piling mo talaga, mahal. Pinapatawa lang kita. Kasi alam kong napagod ka sa paglalaba mo. Ang dami mong alam. Pumasok na nga tayo sa loob ng bahay at medyo mainit na rin ang hangin dito sa labas. Sakto kasi may dala ako masarap na ulam. Nilagay ko na nga pala doon sa lamesa natin. Wow! Ang dami mo naman yatang biniling pagkain, mahal. Madami talaga yan kasi may fried chicken, inihaw na bangus, dinuguan, saka ang paborito mong buko salad. Anong okasyon ba ang meron ngayon? Wala naman. Bakit parang kulang na lang eh? Magtawag ka ng kapitbahay na makikikain sa atin. Sa dami nito mga binili mong pagkain. Gusto ko lang naman kasi mag-celebrate kasi nanalo yung 2 manok ko sa sabong kanina. At syempre, ikaw lang ang gusto ko makasama sa pagsi-celebrate na to. Kaya naman pala ang saya-saya mo at may paamoy-amoy ka pa ng kili-kili ko. Kahit naman hindi na nanalo mga manok ko, gusto ko pa rin inaamoy ang maasim na kilikili mo. Ay, grabe ka naman mang asar, mahal. Ganon kasi ako magpakita ng pagmamahal ko. Dinadaan ko sa pangasar ko. Ay, naku. Mabuti pa maghahain na ako habang mainit-init pa itong mga ulam na binili mo. Sakto kasi nakapagsaing na rin ako ng kanin kanina bago ako maglaba. Kukuha na ako ng mga plato at baso para maayos ko na itong pananghalian natin. Papadudot aaminin ko na noong una ay panakipbutas ko lamang talaga si Patrick. Wala pa ngang 2 buwan nang nakakalipas mula nang maghiwalay kami ni Aldrin nang sagutin ko siya. Gusto ko lang din kasi talagang makaranas muli ng pagmamahal mula sa isang tao at ayoko lang din na mapag-isa sa buhay. Kaya kaagad din akong pumayag na magsama kami sa isang bahay, Papadudot. Hindi naman ako nagsisi dahil napakabait na tao talaga ni Patrick. Napakalayo niya sa ex-partner ko na si Aldrin at sa aming dalawa ni Patrick, siya talaga ang mas malambing at maasikaso. Kaya hindi nagtagal ay naramdaman ko na rin ang totoong pagmamahal para sa kanya. Ni minsan kasi ay hindi niya ako sinigawan o sinaktan. Wala siyang ibang pinaparamdam sa akin kung hindi puro pagmamahal lamang. Ang naisip ko nga noon kaya siguro ako binigyan ng Diyos ng pagsubok nang makunan ako ng dahil sa ex-partner kong si Aldrin ay para mas mabigyan ng daan ang kwento namin ni Patrick, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alaga na ginagawa ni Patrick sa mga manok niya. Hindi ko alam na grabe niya palang gastosan ang mga pagkain at vitamins na para sa mga yon. May trainer pa ang mga manok niya para mas maging matapang daw pagdating sa pakikipaglaban sa sabungan. At kinakausap niya rin ang mga yon na parang tao at palagi niya akong binibilinan na huwag gugutumin ang mga alaga niyang manok. Nakakatawang isipin pero parang mga anak na rin ang turing niya sa mga manok niya, Papadudot. Noong una wala naman akong nakikitang problema. Dahil bukod sa mga manok niya at sabong ay wala na siyang ibang bisyo. Nakwento niya rin, Papadudot, na minana niya ang pagiging mahilig sa manok o sabong sa namatay niyang tatay at lolo. Kinalakhan na raw niya ang pag-aalaga sa mga ito kaya hindi niya na rin nabitawan pa. Nagumpisa siya sa pag-aalaga ng sisiw at pagtaya ng maliliit na halaga sa mga sabong. Hanggang sa siya na mismo ang nagtayo ng sarili niyang breeding farm ng mga manok na pangsabong. Hindi niya raw mabitawan yon dahil talaga raw nakakaaliw ang mga manok na inaalagaan niya, Papadudot.
pare. Mukhang triple yata malas mo ngayong araw ah. Oo nga eh. Sa 4 na manok ko, isa lang ang nanalo. Ano ba kasing nangyari sa mga alaga mo? Mga brusko naman, tsaka mukhang liamado. Pero natalo ng payat at dehado ng mga manok. Ano nangyari? Hindi ko rin alam, Henry. Mukha naman silang nasa kondisyon mula kagabi. Pero parang nanamlay kaninang umaga. May ganyan talaga mga manok pare. Akala mo nasa kondisyon na pero hindi pala. Alam mo, magandang ipasok yan sa nirarakit ko ngayon. Ha? Anong racket yan? At parang hindi ko yata alam. Confidential kasi tong racket ko na to pare. Pero dahil magkaibigan naman tayo, isishare ko na rin sa'yo. Malaking pera ba yan? Oo. Malaki kung malaki talaga. Kaya nga nakabili ko ng 2 tricycle na pinababoundary ko ngayon sa kapitbahay namin. Madali lang to Patrick. Ang kailangan mo lang gawin, ipanlaban mo yung mga mukhang liamado mo na manok pero wala talaga sa kondisyon. Ha? Teka, hindi ko masyado maintindihan. Ipaliwanag mo nga na mabuti, Henry. Di ba may mga manok ka na mukhang brusko? Yung mga mabalahibo pero hindi naman talaga malaki? Oo. Yung mga manok ko na mukhang malaki pero mahina pa dahil kulang pa sa vitamins kaya hindi ko pinanlalaban. Yun yung mga manok na kailangan ko. Kahit nga yung mga panabong mo na nag-retire na mga malapit nang mamatay, pwede yun. Ang gagawin lang natin dyan pare, ipananabong mo yung mga yon. Tapos, sasabihin ko sa mga big boss ko na mahina yung manok na ipanlalaban mo. Kaya, dun sila pupusta sa kalaban. Kapag nanalo sila, may 10% kagad ako ron. Tapos ibabalato ko naman sa iyo yung 5%. Malaking pera na yon pare. Teka, hindi ba pandaraya naman yung racket na sinasabi mo, Henry? Parang ganun na nga. Pero malaking pera naman ang pinag-uusapan natin dito. Piruin mo sa isang tao pa lang, kikita ka na ng 30,000. Hackpipe pa lang yun o dun sa sabungan natin sa plaza. Pero kapag yung sabong ginanap sa bayan, mas malaking pera ang kikitain natin dun. Pwede kang maka 100 o 300,000 sa isang dehadong manok lang na ilalaban mo. Naku, Henry, ayoko ng ganyan. Malaking gulo kasi kapag nagkahulihan. Wala namang magkakahulihan kung walang manlalaglag. Subukan mo lang kahit isang beses pare. Sinasabi ko na sa'yo, hindi lang triple ang perang babalik sa'yo. Hindi na talaga, pare. Salamat na lang. Oh, kayo palang dalawa yung naririnig kong nag-uusap dyan sa may bakuran. Akala ko kung sino na. Kumusta Elma? Sorry medyo napakwento ako dito sa pare ko. Pasensya ka na. Pero paalis na rin naman ako. Patrick, yung pinag-usapan nating racket Pag-isipan mo. Una na ako sa inyo. Sige. Bahala na. Ingat ka, pare. Halika na sa loob ng bahay, mahal. Gusto ko na rin kasi magkape. Ano nga pala yung sinasabi ni Henry na racket? Tsaka bakit parang may narinig ako na pinag-uusapan yung dayaan sa sabong? Wala yun. Natalo kasi yung 3 manok ko kanina. Kaya binenta ko na lang doon sa may nagkakatay ng manok. Binalas ako kaya inalok ako ni Henry ng racket. Ipanlaban ko raw yung mga mahihina akong manok. Tapos yung mga big time na kilala ni Henry, doon niya daw papupustahin sa kalaban para manalo sila. Pero may malaking balato naman daw ako kapag dihadong manok yung ipinanlaban ko. Nakakatakot naman yung inaalok na racket ni Henry. Naku Patrick, wag kang sasama sa ganyang racket ha. Mas okay na tong matalo lahat ng manok mo sa malinis na paraan. Basta hindi ka lang mandaraya. Hindi ko na nga tinanggap, di ba? Saka pwede ba? Huwag mo nga sinasabing matatalo lahat ng manok ko. Minalas lang ako kanina kaya 3 kagad yung nalaga sa mga alaga ko. Bakit parang nagtataas ka ng boses dyan? Pinapaalalahanan lang naman kita. Ay naku, init ng ulo mo. Ubusin mo na nga lang yung kape mo at magsasaing na rin ako ng kanin para sa hapunan mamaya. Papadudod, sa tuwing natatalo si Patrick sa sabong ay nag-iiba talaga ang mood niya. Nagiging malamig ang pakikitungo niya sa akin at minsan ay napagtataasan niya rin ako ng boses. Naisip ko na kahit sino naman siguro ay talagang magiging mainit ang ulo kapag natatalo sa isang laro o sugal, lalo na kung may pera na nawawala sa'yo. Kaya naman inintindi ko na lamang si Patrick sa tuwing matatalo siya sa sabong. At pinapaalala ko rin sa kanya na huwag niyang tatanggapin ang alok na racket ng kaibigan niyang si Henry. Dahil alam ko na hindi maganda ang naidudulot ng pandaraya sa buhay ng isang sabongero. Kaya lang papadudot naging sunod-sunod ang mga malas na dumarating sa amin noon ni Patrick.
Bukod sa mga pagkatalo niya sa sabong, napeste rin ang mga alaga niyang manok at ang ilan ay namatay. Pati tuloy ang budget namin na para sa mga gastusin sa bahay ay naapektuhan din kaya nagsimula kaming maggipit noon sa pera. Ilang beses ko pa rin narinig noon na kinukulit siya ng kaibigan niyang si Henry na sumama sa racket nito na pandaraya sa sabong para magkapera siya. Kristo kasi si Henry sa sabong o yung taga-kolekta ng mga pusta kaya marami itong kakilala na malalaking tao na pumupusta ng malaking pera. Pasimpleng tong sinasabihan ng mga kilalang mayaman na tao kapag may alam itong dihadong manok na ipanlalaban. Marami na rin kasi siyang sabungero na nahikayat sa racket na yon. Yung sinasadya na ipanlaban ang mahihinang manok. Mabuti na lang talaga at marunong umiwas sa mga ganong bagay ang partner kong si Patrick, Papa Dudut. Elma? Elma! Pakibuksan mo naman tong pinto! Sandali lang! Anong meron at napasyal ka ng ganitong oras? Teka, anong nangyari sa inyong dalawa ni Patrick? Bakit puro basa at sugat ang mukha niyo? Nagkagulo kasi sa may sabungan kanina eh. Ano? Eh bakit mas maraming sugat to si Patrick? Hindi naman palaway itong asawa ko. Umawat tong asawa mo, nadamay tuloy. Umawat lang pala si Patrick. Eh bakit parang siya yung nabugbog ng mga tao doon sa sabungan? Mahal, mamaya ka na magtanong. Alalain mo muna ako maglakad kasi medyo nahihirapan akong tumayo dito sa harap ng bahay. Oo nga naman, Elma. Alalayan mo na tong asawa mo. Oh, sige, sige. Aalalayan ko siya dito sa kabilang braso niya. Alalay lang, dahan-dahan. Pare, ingat sa paglalakad. Alalay lang, Elma ha. Oh, dahan-dahan sa pag-upo dito sa sofa, ha, mahal? Ayan, salamat. O, teka. Kukuha muna ako ng alkohol at bulak para malinisan yung sugat mo. O paano pare? Uuwi na rin ako ha. Baka nag-aalala na rin yung misis ko eh kasi kanina pa ako wala sa bahay namin. Dapat kanina pa ako nakauwi. Sige, ingat ka. Salamat sa paghatid sa akin dito sa bahay ah. Wala yun pare. O paano Elma? Ikaw nang bahala dyan sa kaibigan ko ha. Alis na ako. Okay, ingat ka. Grabe, ang sakit itong tagiliran at magkabilang hita ako. Ito talagang napuruan sa akin kanina eh. Lilinisan ko na ng bulak at alkohol tong sugat mo sa pisngi, ha, mahal? Aray! Dahan-dahan, mahal. Ang sakit eh. Hindi ko pa nga masyadong nadadampi tong bulak eh. Sorry, alam mo naman na mahina ang pain tolerance ko eh. Bakit ka ba kasi nakipag-away? Kung alam mo naman na madali ka masaktan at magkasugat. Hindi nga ako nakipag-away. Nadamay lang ako sa gulo nila. Nakiawat lang talaga ako kanina. Ano bang gulo yung sinasabi ni Henry? Eh kasi, yung isang kasama ni Henry na Cristo rin, nahuling nagbibigay ng tip doon sa isang pupusta. Sinabi niya na mahina ang manok ni Kaloy at doon pumusta sa manok ni Vincent. Ayun, may nakarinig at pinaamin siya na may sabuatang naganap. Maraming nakaalam hanggang sa nagkagulo na. Umawat lang ako nung makita kong kinukuyog yung mga Kristo sa sabungan. Pero sa akin naman nila ibinunton yung galit nila. Kaya eto, medyo nabanatan ako. Ay nako, ayun na nga bang sinasabi ko. Wala talaga may dudulot na mabuti yung pandaraya na yan eh. Mabuti nga't hindi nilaglag ni Arman yung mga kasama niyang Kristong ng daya rin. Mas malaking gulo yun kapag nagkataon. Alam mo mahal, parang napapadalas na yata ang away dyan sa sabungan nyo. Di ba nung nakaraang buwan lang, may muntik na magsaksakan kasi dinaya raw ng referee yung isang mananabong? Tapos ngayon naman, yung mga Kristo ng sabungan na nagkakagulo. Nagkakaroon lang naman ng problema kapag may dayaang nangyayari. Pero hindi naman mawawala ang mandaraya sa mga ganyang sugal o sabong. Lalo na't nagkalat ang mga gahaman na tao. Mahal, baka naman pwedeng itigil mo na yung pagsasabong mo kasi parang gumugulo lang ang buhay natin dyan eh. Alam mo namang hindi madali para sa akin na bitiwan to. Lalo na't minana ko pa to sa lolo tatay ko. Huwag kang mag-alala. Iiwas na lang ako sa mga ganong klaseng gulo. At pangako ko sa'yo, hindi ko talaga gagawin ng mandaya para hindi ako madamay sa kanila.
Papadudot na realize ko na sa isang relasyon ay hindi po pwedeng yung puro pagmamahal lamang ang umiiral o nangingibabaw. Lalo na nga kung nagsasama na sa isang bahay ang dalawang tao na magkarelasyon. Maraming bagay ang dapat na isaalang-alang at pagtuunan ng pansin. Kasi totoo naman yung sinasabi ng iba na hindi tayo mapapakain at mabubuhay ng puro pagmamahal lamang. Kailangan na kumayod tayo, magtrabaho o maghanap ng kung anumang pagkakakitaan kung gusto talaga nating tumatag ang isang relasyon. Nakita ko naman yon sa partner kong si Patrick. Kagaya ng nabanggit ko kanina, bukod sa vision niya na pagsasabong ay wala na akong iba pang marireklamo sa ugali niya dahil ni isang beses ay hindi niya ako sinaktan, Papadudot. Nagkataon lang talaga na magulo ang nakasanayan niyang hanap buhay at masyado niyang ginugol ang oras at buhay niya sa pagsasabong kahit may iba pang paraan para kumita siya ng pera. Pero naisip ko noon na hindi ko naman siya basta na lamang iiwanan nang dahil lamang sa bisyo niya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pagkatapos ng gulo na nangyari sa sabungan kung saan ay nabugbog ang partner kong si Patrick ay nabalitaan na lang namin ang biglang pagkawala ng ibang sabungero sa lugar namin. Ang sabi ng mga kapitbahay ay bigla na lang daw hindi umuwi ng mga bahay ng pamilya nila ang ilang kaibigan ni Patrick at kasamahan sa sabong. Labis na nag-alala ang pamilya ng nawawalang sabungero at kahit ako ay nag-worry rin para sa partner ko. Sinabi naman ni Patrick na ang nawawala raw na mga kaibigan niya ay kilala raw na nandaraya sa sabong. Kaya wala raw akong dapat na ipag-alala sa kanya. Ni minsan daw kasi ay hindi siya nandaya sa sabong kaya malinis ang konsensya niya. At mabuti na lang daw at hindi niya tinanggap ang racket ng pandaraya na inaalok sa kanya noong kaibigan niyang si Henry at ng mga kapwa niya sa bungero. Ganon pa man ay naaawa pa rin ako sa pamilya ng mga naiwan ng nawawalang sabungero. Ayoko kasing dumating ang araw na maranasan ko ang hirap at sakit na nararamdaman nila. Ayokong bigla na lang ding maglaho ang pinakamamahal kong si Patrick, Papadudot. Mahal! Mahal! May maganda akong balita! Ano yon? At parang masyado ka namang excited dyan. Tingnan mo nga, oh! Pinagpapawisan niyang leeg mo. Tumakbo ka ba pauwi dito sa bahay? Oo! Doon kasi tumigil sa may kabilang kanto yung jeep na sinakyan ko. Kaya tumakbo na lang ako pauwi dito. Bakit mo naman ginawa yun? Kasi nga, excited na akong sabihin sa'yo itong good news na tinutukoy ko. Ano ba kasi yon? Sabihin mo na nga. Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo na pinsan ko na may-ari ng malaking grocery sa kabilang bayan? Oo, bakit? Nakausap ko na kasi siya at ang sabi niya, kapag tinuloy ko ang plano kong pagnenegosyo ng mga karne ng manok at baboy, kukontratahin niya raw ako na mag-deliver sa kanya. At kakausapin niya rin daw isang pinsan namin na may catering business. Para yung pinsan kong yun, sa akin na rin kukuha ng mga karneng iluluto nila. Teka, seryoso ka na talaga dyan sa negosyong naisip mo? Magbebenta ka na talaga ng karne ng baboy at manok? Paano naman yung breeding farm mo ng mga panabong na manok? Kaya mo bang asikasuhin lahat yun ng sabay-sabay? Teka mahal, isa-isa lang ang tanong. Mahina ang kalaban. Pasensya na, nagulat din kasi ako sa mga sinabi mo. Nabanggit mo na yung plano mo dati pero hindi ko naisip na seryoso kang ituloy yan. Plano pa lang naman talaga yun. Saka akala ko kasi, hindi ako susuportahan ng mga kamag-anak ko. Pero mas excited pa sila na malaman nila na ihinto ko ng pagbibreed ng mga panabong na manok. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Ibig sabihin, ititigil mo na rin ang paglalaro mo ng sabong? Parang ganun na nga. Ibebenta ko na lang lahat ng mga panabong na manok ko. Pati na mga nakasta kong vitamins at gamit nila. Para pandagdag puhunan na rin sa negosyo. Patrick, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo?
Hindi ka ba nabibigla lang? Baka kasi mamaya bigla mo ring bitawan ng negosyo ng manukan at babuyan para bumalik sa pagsasabong. Matagal ko na itong pinag-isipan, Elma. Hindi ko lang talaga madalas na sinasabi sa'yo. Kasi ayoko na pasahin ka tapos hindi ko naman pala itutuloy. Pero ngayong desidido na ako na gawin to, itutuloy-tuloy ko na talaga to. Sa totoo lang, ayoko na rin kasing madamay pa sa gulo ng mga taong nawawala ng dahil sa sabong. Ayoko mapahamak ako. Mas lalong ayoko na pati ikaw madamay pa ron. Baka ang ibig mong sabihin ako at ang magiging anak natin. Ha? Ano sabi mo? Magiging anak natin? Tama ba? Tama ba yung narinig ko? Oo, hindi ka nagkakamali. 2 buwan na akong hindi dinadatnan. At bumili ako ng 2 pregnancy test kit. Ginamit ko rin yun kaninang umaga paggising ko. Parehong positive ang lumabas na resulta. Diyos ko! Ang ibig sabihin, magkakaanak na tayo? Oo nga! Magiging tatay ka na at magiging buo na ang pamilya natin. Diyos ko! Salamat po! Salamat po talaga! Salamat at magiging tatay na ako! Ang saya-saya ko! Mga kapitbahay! Uy, ano Magiging ka tatay ba? na ako! Buntis na ang asawa ko! Magiging tatay na ako sa wakas! Woo! Papa Dudut, nakita ko ang malaking pagbabago sa partner kong si Patrick mula nang bitawan niya ang pagsasabong. Naging magaan na ang pag-uusap naming palagi at hindi na naging mainitin ang ulo niya. Alam ko na hindi madali ang kanyang mga ginawang desisyon kaya laking pasalamat ko talaga na ginawa niya yon para sa akin at sa magiging anak namin. Pakiramdam ko noon ay nagsimula na ulit sa umpisa ang relasyon naming dalawa lalo na at pareho kaming nangangapa sa negosyong babuyan at manukan na sinimulan namin. Mabuti na lang at marami siyang kamag-anak na supportive sa negosyo namin. Kaya kahit papaano, hindi kami masyadong nahirapan. Pareho rin kaming excited talaga sa magiging anak namin, Papa Dudut. Kasi matagal na rin namin gusto na maging isang totoong pamilya. Kaya kaagad na rin kaming nagpakasal sa Huwes ng taon na yon. Pagkatapos, inasikaso na namin ang lahat ng para sa magiging anak namin. Check-up ko, vitamins at mga gamit ni baby kahit nasa tiyan ko pa lamang siya. Pareho rin kaming nagpakasipag sa negosyo para na rin sa future namin bilang isang masayang pamilya kasama ang aming anak, Papa Dudut. Mahal, bakit nandito ka pa sa bahay? Pinagluto kasi kita ng paborito mong sinaing na tulingan. Hindi mo naman na kailangan gawin yan kasi kaya ko naman magluto. Ayaw mo kasi samahan kita kanina na mag-deliver ng niluto mong biko doon sa umorder sa'yo. Kaya naisipan ko na lang na magluto para sabay tayong kumain ng tanghalian. Hindi kita pinasama kasi nga kailangan mo maglinis kanina ng mga kulungan ng alaga nating baboy at manok. Teka, dito ka ba sa bahay magtatanghalian at naghahain ka na dyan sa lamesa natin? Oo, saan ba dapat? Kasi 'di ba fiesta dun sa bayan ngayon? Narinig ko na niyaya ka ng pinsan mo na makifiesta dun. Nako, hindi na ako pupunta kasi baka mahirapan ka lang sa biyahe kung isasama kita. Ayos lang naman sa akin kahit hindi ako sumama. Ayun na nga, mahal. Kaya ayoko rin pumunta kasi alam ko hindi ka sasama. Ayos nga lang sa akin na maiwan dito sa bahay. Kahit naman hindi pa ako buntis nun, hindi na talaga ako mahilig makifiesta. Tsaka 'di ba, may magaganap na championship ng sabong mamaya sa bayan? Oo. Ba't hindi ka pumunta dun para manood? Ha? Teka, okay lang sa'yo na pumunta ako doon? Oo naman. Manunood ka lang naman dun, di ba? Tsaka malaki rin ang natulong ng pinsan mong yun sa negosyo natin. Okay din na magpakita ka ng konting suporta sa kanya mamaya. Tsaka alam ko rin na gusto mong pumunta doon. Kasi di ba taon-taon mong inaabangan ng championship ng sabong sa bayan? Tama ka, mahal. Palagi ko talagang inaabangan yun kahit wala akong panlaban na manok.
Kaya nga pumunta ka na sa bayan kasi walang problema sa akin. Kahit makifiesta ka at manood ng sabong mamaya. Ang totoo, nahihiya rin kasi ako sa'yo eh. Bakit naman? Baka kasi isipin mo na hindi ko kinokontrol ang sarili ko pagdating sa sabong. Baka pag-isipan mo ako na bigla na lang akong bumalik sa bisyo ko na yun. Walang ganun, mahal. Sabi ko naman, di ba, na malaki ang tiwala ko sa'yo. Nagpapasalamat nga ako kasi nagawa mo talagang bitawan ng pagsasabong para sa akin at sa magiging anak natin. Gusto ko na rin kasi magbagong buhay. Gusto kong maiba naman yung kwento ng buhay natin. Pagsasabong na yung kinabubuhay namin. At yun ang ayokong manahin na magiging anak natin. Kaya tutuparin ko talaga yung pangako ko sa'yo na hindi na ako babalik pa sa bisyo kong pagsasabong. At naniniwala ako na magagawa mo yun, mahal. Ikaw pa ba? Ang laki kaya ng tiwala at bilib ko sa'yo. Kaya nga mahal na mahal kita eh. At mahal na mahal din kita. Kayo na magiging anak natin. Pero mahal, okay lang ba talaga na pumunta ako ng bayan at manood ng championship ng sabong? Oo nga! Yun! Akala ko hindi ka papayag eh. Wala namang problema sa akin basta i-text mo na lang ako ha kung anong oras ka makakauwi mamaya. Oo, mahal. Sige, aalis na rin ako. Nakahain naman na dito sa lamesa ang kanin at ulam. Teka, hindi ka na ba magpapalit ng damit? Hindi na. Ayos na itong suot ko. Para di na rin ako magtagal. Baka mahirapan pa akong sumakay ng jeep papuntang bayan. O paano? Aalis na ako, mahal ha? Okay, ingat ka. Ay, mahal. Ano yun at bigla kang bumalik? Pakis mo na ako. I love you. I love you too. Ito namang asawa ko, manunood lang ng sabong, naglalambing pa. Hintayin mo na ako maghapunan mamaya. Kasi uuwi din naman ako kagad. Bye, mahal. I love you. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo na magiging anak natin. Sobra! Papadudot, malaki ang tiwala ko kay Patrick kaya hindi ko talaga siya pinagbabawalan na manood ng sabong. Ayos lang ding sa akin kung tumaya siya gamit ang maliit na halaga ng pera. Alam ko naman kasi na alam niya ang limitations niya lalo na nga at magkakaanak na kami. Kaya naman hinayaan ko siya noon na makifiesta sa bayan at manood ng malaking sabong na magaganap doon. Taon-taon kasi siyang nandoon at palagi siyang masaya kapag uuwi ng bahay pagkatapos ng sabong na event na yon. Kaya ako na ang nagkumbinsi sa kanya na pumunta at makifiesta sa bayan. Hindi naman kasi talaga mabibitawan basta-basta ang bisyo, hindi ba papadudot? Kaya naman inintindi ko talaga noon si Patrick at pinaramdam ko yon sa kanya. Kasi ramdam ko na ginawa niya ang lahat para hindi masira ng bisyo niya ang relasyon naming dalawa. Kaya nga nagulat talaga ako nang mag-decide na siyang bitawan ng breeding farm niya ng manok na panabong at iba pang mga gawaing may kinalaman dito. Doon pa lamang ay alam ko nang hindi ako nagkamali ng lalaking pinili na mahalin at makasama. Kaya lang papadudot, hindi pala para sa lahat ang tuloy-tuloy na kwento ng masayang pagsasamahan at pagbubuo ng isang pamilya. Hindi ko alam kung pagsubok pa rin ba ito pero pakiramdam ko ay bigla na lamang nagtapos ang lahat. Noong araw kasing umalis si Patrick para makifiesta sa bayan at manood ng malaking event ng sabong doon ay yun din ang huling araw na nakita ko siya. Hindi na kasi siya nakauwi ng bahay at wala na akong naging balita sa kanya. Nagpablatter ako sa barangay at police station para mahanap siya at nagtanong-tanong sa mga kakilala o kamag-anak niya kung may alam ba sila kung nasaan ang asawa ko. Pero naging bigo lang ako, papadudot. Walang sino man ang nakapagturo sa akin kung saan ko siya pwedeng makita. Nalaman ko rin, papadudot, na may ibang sabongero rin ang nawala na kasabay ni Patrick. At kagaya ko ay bigo din ang mga pamilya nila na makakuha ng impormasyon kung saan huling nakita at nasaan ang mga mahal nila sa buhay. Para bang pinagtatakpan kung saan sila napunta. Parang ayaw ipaalam talaga kung saang lugar sila huling nakita. Sobrang sakit para sa akin kasi kung ang dahilan ng pagkawala ni Patrick
ay may kinalaman sa sabong ay bakit kailangan niya pang madamay. Binitawan na niya ang pagsasabong kaya walang dahilan para madamay siya sa gulo ng mga sabongerong nawawala. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may 3 taon na rin po ang nakakalipas mula ng huling beses kong makasama at mayakap si Patrick. Ako na rin po ang nagmamanage ng babuyan at manukang iniwan ng asawa ko. Alam kong parang imposible na pero umaasa pa rin ako na bigla na lamang siyang kakatok sa pinto ng bahay namin at sasalubungin ako ng mahigpit na yakap at mga halik. Umaasa pa rin po ako na may Patrick pa rin na babalik sa amin ng anak ko. Pero sa pagkawala ni Patrick ay doon ko mas natutunan kung paano magpakatatag at hindi umasa sa ibang tao. Kahit mag-isa ko na lamang na binubuhay ang anak namin at nagmamanage ng aming manukan at babuyan, hindi po ako susuko sa buhay at sa pag-asa na muli kaming mabubuo na isang masayang pamilya. Tapos na ako magwalis sa likod ng bahay. Mabuti naman, tapos na rin ako maglinis dito sa sala. Ay, nagugutom na ako. Sana pauwi na si Mama. Pauwi na rin siya kasi kapag ganitong oras, malapit na yun dito sa bahay. Grabe, ang init sa labas. Nandiyan na pala si Mama! Mama! Oh, Claire. Ay, napag ko nga muna itong mga pinamili ko sa lamesa. Mamaya ako na lang aayusin ang mga to. Nakakapagod mamalengke tuwing Sabado. Ang init na, ang dami pang tao. Upo muna ako sandali sa sofa para makapagpahinga. Mama! Oh, bakit pawisan niyang noo mo, Rita? Nagwalis po kasi ako sa may likod ng bahay. Bakit naman nagwalis ka ron? Tirik na tirik ang araw sa labas. Kasi Mama, naglilinis po ako dito sa sala. Dapat, Claire, ikaw nang nagwalis doon imbis na si Rita. Mas matanda ka sa kanya kaya dapat ikaw ang gumagawa ng mga mas mahirap na trabaho dito sa bahay. Ayos lang po yun, Mama. Hindi naman po ako masyadong napagod. Hindi ka pa napagod sa lagay na yan? Kahit bumili ako ng bagong bestida para sa inyo. Nandito sa loob ng plastic. Yay! May bago na naman tayong bestida, ate! Oo nga, buksan na natin tong plastic! Claire, hayaan mo munang si Rita ang pumili ng gusto niyang kulay sa 2 bestida na yan. Pero bakit po? Kasi karamihan sa mga damit niya, pinaglumaan mo lang. Kaya siya muna ang papiliin mo sa mga yan. Ay. Oh, mamili ka na raw. Eto na lang pink yung sa akin. Yan nga sana yung kulay na gusto ko kaysa dito sa blue eh. Ah, ganun ba? Sige, eto na lang blue yung sa akin, sa'yo na yung pink, ate. Hayaan mo na ang blue na bestida sa ate mo, Rita. Yan na lang pink ang sayo kasi alam kong paborito mong kulay yan. Pero okay lang naman po sa akin kahit tong blue na lang na bestida, Mama. Huwag nang makulit at kunin mo na tong kulay pink, Rita. Iniisip ko talaga na yan ang pipiliin mo kasi paborito mo yan. Claire, yung blue na bestida ang sayo. Kunin mo na at pagkatapos, dalhin mo na rin sa kusina yung mga pinamili kong gulay. At hugasan mo na rin. Magpapahinga lang ako ng konti tapos magluluto na ako ng tanghalian natin. Okay po, Mama. Papa Dudut, mga bata pa lamang kami ay sakitin at may hika na ang kapatid kong si Rita. Yun ang sinasabi ni Mama na dahilan kung bakit madalas na nasa kanya ang atensyon nito. Pero para sa akin ay paborito lang talaga ni Mama si Rita. Siya kasi ang palagi nitong pinapaboran at inaalagaan. Minsan tuloy ay naisip ko na sana ako na lamang ang mas naging sakitan at baka sakali na makuha ko ang atensyon at pagmamahal ni Mama. Baka sakali na ako ang maging paborito niya. Hindi lang kasi madalas na mangyari na si Rita ang pinapaboran ni Mama, palagi po yung nangyayari, Papa Dudut. Gusto ni Mama na si Rita ang unang mamimili sa mga pasalubong niya. Si Rita ang unang kukuha ng part ng chicken kapag nagluto si Mama ng fried chicken. Si Rita ang tatanungin ni Mama sa flavor ng ice cream na iuuwi niya at kung ano-ano pa na si Rita lang palagi ang
nakikinabang. Sana talaga ako na lamang ang naging sakitin para ako na lamang din ang naging paborito ni Mama. Hindi ka ba talaga makakapunta dito sa bahay? Sorry Claire, pero hindi talaga. Bakit sabi mo kaninang umaga pupunta ka? Akala ko kasi maaga makakauwi si ate dito sa bahay, kaya lang hanggang ngayon wala pa rin siya. Wala akong choice kundi itenga dito sa tindahan namin ng beauty ko. Ano ba naman yan? Kala ko pa naman makakapunta ka. Bakit parang naiinis yung boses mo? Hindi ka ba nag-e-enjoy dyan sa birthday party ng kapatid mo? Eh paano ako mag-e-enjoy? Hindi ko naman party to, no? Wala na nga akong ibang kausap dito kasi lahat ng mga bisita namin nandun, nakapalibot sa kapatid ko. Mukhang bongga talaga yung birthday party na yan ha. Partida, hindi pa yan debut ng kapatid mo. 17th birthday pa lang niya yan. Pero may pa-catering na kaagad ang mami at lola mo para sa kanya. Kaya mas lalong nakakainis eh. Bakit naman? Kasi nung nagdibo ako noong nakaraang taon, hindi naman ganito kalaki yung inihanda nila para sa akin. Ay oo, naalala ko yun. Ang kwento mo kasi no, na-operahan sa appendix yung kapatid mo. Tapos ilang araw din siya na-confine sa ospital. Kaya ayun, yung pera na dapat na pang birthday party mo, nagastos ng mama mo para kay Rita. Di ba nakakainis talaga? Kapag kay Rita, ang bilis nilang maglabas ng pera. Pero pagdating sa akin, ang dami pang sasabihin bago pagbigyan ni mama o ni lola yung request ko. Huh! Kakatuyo ng dugo. Huwag ka na masyadong mabad trip, girl. Sige ka, masisira ang beauty mo at magiging mas maganda na ako sa'yo. Ay, sorry girl, kailangan ko na ibaba ito, may bumibili ng load. Kita na lang tayo sa school bukas ha? Ay, sandali, magbaon ka ng pagkain bukas ha? For sure naman na maraming matitira dyan. Opo. Sige, kita na lang tayo sa school bukas. Bye! Bye! Oh, nandito ka lang pala sa balkonahe, Claire. Kanina ka pa hinahanap ng lola at mga pinsan mo sa baba. Tinawagan ko lang po yung kaibigan ko. Wala pong signal sa baba kaya pumunta po muna ako dito. Kumain ka na ba? Parang hindi pa kita nakitang kumuha ng pagkain mula kanina. Busog pa naman po kasi ako kaya mamaya na lang po ako kakain. Okay, sige. Pero puntahan mo ang lola mo mamaya. Kasi panay ang tanong niya sa akin kanina kung nasaan ka raw ba at hindi ka niya nakikita. Sige po. Mama, bakit po ganito kalaki ang birthday party na binigay niyo kay Rita? Hindi pa naman po niya 18th birthday ah. Eh kasi natuwa ang lola mo nung napasama ang kapatid mo sa Dean's List. Dapat talaga sa restaurant lang tayo magse-celebrate. Simpleng dinner lang sana. Pero ang lola mo ang mapilit na magpa-catering service dito sa bahay para sa birthday ni Rita. Oh, huwag mong sabihin na nagtatampo ka pa rin. Bakit naman ako magtatampo? Eh sanay naman po ako na paborito ng lahat si Rita, lalo na po ni Lola. Huwag mong sabihin yan. Walang paborito ang lola mo sa inyong magkapatid. Palagi niyo yung sinasabi, pero iba naman na nakikita at nararamdaman ko. Sige na po ma, kakain na lang po ako at bigla ako nakaramdam ng gutom. Maiwan ko na po muna kayo dito sa terrace. Papadudot lahat na nga ng pabor at mas ay palaging nakukuha ni Rita. Noong nag-celebrate ako ng 18th birthday ko ay hindi kasing bongga ng sa kanya. Kahit pa nga nang graduate ako na salutatorian noong nasa elementary ako ay nagluto lamang ng pansit si mama para sa bahay. Ang dahilan niya naman noon ay hindi pa raw kami nakakabawi sa mga gastusin dahil sa pagkamatay ni Papa. Pero kahit na maraming araw o espesyal na okasyon ang dumaan para makabawi siya sa akin pero hindi niya ginawa yon. At pagdating kay Rita, ang bilis niyang magbigay ng bonggang party. Sa totoo lang papadudod ay naisip ko noon na paano kaya kung wala na lamang akong kapatid. Paano kung nag-iisang anak na lamang ako? Paano kung si Rita na lamang ang nawala at hindi si Papa? Siguro'y sobrang saya ng buhay ko kapag nagkataon. Kasi alam ko sa sarili ko na ako lang ang mahal at paborito ng mga magulang ko. Papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nasa third year college ako at second year naman si Rita nang magtrabaho si Mama sa abroad.
May pinsan kasi siya na nakatira sa Canada at inalok siya ng trabaho na kaagad namang tinanggap ni Mama. Dahil malaki naman ang tiwala niya sa akin kahit papaano kaming dalawang magkapatid na lamang ang naiwan noon sa bahay. Paminsan-minsan ay dinadalaw naman kami ng mga tita namin para masigurado na ayos lamang kami. At si Mama naman ay palaging tumatawag para kumustahin kami ni Rita. Hindi naman ako masyadong nahirapan bilang panganay sa bahay kasi may kusa rin namang kumilo sa mga gawaing bahay ang kapatid kong si Rita, Papa Dudut. Nagtoka-toka kami ng mga gawain kung sino ang maglalaba, maglilinis ng bahay, magliligpit sa pinagkainan, magluluto at kung ano-ano pa. Mabuti na lang din at hindi mareklamo si Rita kahit madalas na tinatambakan ko siya ng mga gawain. Kapag hindi rin schedule ng tawag ni Mama sa bahay ay sinasadya kong umalis at gumimik kasama ang mga kaibigan ko. Ayoko kasi na nakikita o nakakasama sa bahay ang kapatid ko. Nakakairita at nakakainis sa pakiramdam yon, Papa Dudut. Ate, hindi pa ba tumatawag si Mama? Hindi pa, baka mamaya pa yun. Pero di ba mga ganitong oras siya tumatawag? Oo, pero baka busy pa siya. Okay, sige. Oh, anong ginagawa mo? Nakaupo dito sa sofa. Oo nga, nakikita ko. Ang ibig kong sabihin, bakit nandyan ka pa? Eh hindi pa naman nag-video call si Mama. Hihintayin ko na lang na tumawag siya dyan sa laptop na gamit mo kasi alam ko na ganitong oras wala na dapat siyang trabaho. Baka nga may trabaho pa siya. Tsaka hindi mo ba nakikita na busy pa ako dito sa research paper namin? Bago ka umupo dyan, hindi mo ba narinig na type ako ng type dito sa laptop ko? Hindi ako makapag-concentrate ng dahil sa'yo eh. Ganun ba, ate? Sorry. O sige, pupunta na lang muna ako sa kwarto. Basta, tawagin mo ako kapag nag-video call na si Mama, ha? Oo na, sige na, sige na. Doon ka na muna sa kwarto mo para makapag-focus na ako dito sa ginagawa ko. Okay. Kakairita talaga. Buisit! Ay, eto na. Tumatawag na si Mama. Save ko na nga muna itong mga tinype ko bago ko sagutin ang tawag niya. Yan. Okay na. Hi, Mama! Claire, anak! Mabuti naman at nasagot mo kaagad ang tawag ko. Opo, kanina pa po ako naghihintay, Ma. Pasensya na at medyo na pa-overtime ako sa trabaho. Ayos lang po yun, Ma. Kumusta na po kayo dyan? Eto, miss ko na kayo ng kapatid mo. Nasaan nga pala si Rita? Andun po sa kwarto niya, tulog pa. Parang napahaba yata ang siesta ng kapatid mo ah. Alam niyo naman po yung si Rita, kapag ganitong araw ng linggo, gusto niya palagi lang magkulong sa kwarto para matulog. Oo, ang lakas kasi sa tulog ng kapatid mo, pero hindi naman tumataba. Nga pala, palagi mo bang chine-check kung nakakainom siya ng vitamins niya? Opo, Ma. Yung inhaler para sa asthma niya, i-check mo rin kung may laman pa ha. Kahit hindi na madalas umatake ang asthma ng kapatid mo, kailangan mo pa rin i-check ang inhaler niya ha. Okay po. Magde-deposit nga pala ako sa bank account mo bukas para sa pambayad ng bills dyan sa bahay. Saka para may budget kayo pang grocery. Palagi kang bumili ng prutas sa kagulay para sa kapatid mo, okay? Opo, Ma. O, kumusta nga palang pag-aaral mo? Hindi ka ba nahihirapan sa schedule mo? Lalo na't ikaw ang nag-grocery at nagbabayad ng bills. Hindi naman po ako nahihirapan, Ma. Kasi yung cable, yung internet, yung kuryente, tsaka tubig, online ko na po binabayaran. Kaya hindi na po kailangan na pumila ng matagal. Tsaka, okay naman din po ang grades ko at pasok pa rin po ako sa scholarship. Alam niyo po, Ma, nakakuha pala ako ng mataas na... Ate Claire, si Mama na ba yung ka-video call mo? Uy, gising na pala ang kapatid mo! Si Mama nga! Hello, Mama! Kumusta po kayo? Kanina ko pa po hinihintay ang tawag niyo. Pasensya na kasi napa-overtime ako sa trabaho. Kumusta ka na, Rita? Palagi ka bang umiinom ng vitamins mo? Opo, Mama. Naka-alarm po yun sa cellphone ko para hindi ko makalimutan. Mabuti naman. Huwag kang masyadong magpapagod dyan sa bahay, okay?
Hindi maganda para sa katawan mo kapag napapagod ka o pinagpapawisan. Alam ko po yun, pero tumutulong pa rin ako kay Ate Claire sa paglilinis dito sa bahay. Ayoko po kasing itambak sa kanya ang lahat ng mga gawain. Naku, napakabait naman talaga ng bunso ko. Ay, magtitimpla lang po ako ng kape, ma. Kayo na lang po muna ni Rita ang mag-usap. Iwan ko po muna kayong dalawa, ha. Pupunta lang po ako sa kusina. Papadudot, sa tuwing tatawag si Mama sa bahay ay unang-una niyang kukumustahin ang kapatid kong si Rita. Kung maayos raw ba ang pakiramdam nito, kung nakakainom ba ng vitamins palagi, kung hindi ba raw ubos ang laman ng inhaler para sa hika ni Rita at kung ano-ano pang mga bagay. Pakiramdam ko tuloy noon ay pinanganak ako sa mundong ito para maging yaya lamang ng kapatid ko. Tagabantay, tagapag-alaga, taga-asikaso sa kanya. O hindi ba masyadong halata si Mama kung sino ang paborito niyang anak, Papa Dudut? Kaya nga minsan ay nagiging sarcastic na ako sa pagsagot sa kanya kasi hindi ko na napipigilan ang sarili ko na mainis. Palagi na lang kasing si Rita ang napapaboran sa lahat ng oras. Palaging siyang nakikita na kailangang alagaan. Alam ko naman na gusto lamang ni Mama na matuto akong maging responsable dahil dalawa lang kami ni Rita na magkasama sa bahay. Pero hindi niya man lang naisip na minsan ay kailangan ko rin ng lambing mula sa kanya na kay Rita niya palaging ibinibigay, Papa Dudut. Ang tagal naman magsimula ng stage play. May 8 minutes pa naman, kaya mag-chill lang muna tayo. Mabuti na lang mukhang konti lang ang manonood ngayon. Kaya ganitong oras kita niyaya para hindi tayo sumabay sa ibang estudyante. Nakita ko kasi kahapon na sobrang daming nanood dito nung bandang tanghali na. If I know, yung engineering student lang naman ang gusto nilang mapanood sa stage play na to. Bakit mo naman nasabi yan? Wala lang. Feeling ko lang kasi ang gwapo-gwapo niya. Ayun. Kala ko naman gusto mo rin ang kwento ng stage play na to kaya ka manonood. Yun pala, type mo lang yung estudyante na kasama sa cast. Ganun na rin yun. Sinamahan talaga kita dito para mag-enjoy ako at kiligin na rin. Ewan ko sa'yo. Teka, bakit nga pala hindi mo sinama si Rita? Bakit ko naman siya isasama? Para kasama mo rin siyang manood. Kasi di ba mahilig din siya sa mga musical stage play? Oo nga, pero hindi naman ako mag-e-enjoy pagkasama ko siya, no? Alam mo namang naiirita ako kapag malapit siya sa akin. Grabe ka naman, Claire. Kapatid mo yun. Kapatid ko siya kasi wala akong choice, no? Pero kung may choice lang ako, hihilingin ko na sana hindi na lang siya nabuhay sa mundong to. Uy, grabe ka na, girl, ah. Hindi mo naman kasi ako naiintindihan kaya ganyan ka kung makareact dyan. Ate! Ate Ay, Claire! si Rita. Ay nako, ayan na nga bang sinasabi ko. Masisira na naman ang araw ko. Nabati mo kasi. Lo, bakit ako sinisisi mo? Hello, Ate Claire! Hi, Kuya Arnold! Hi, Rita. Anong ginagawa mo dito? Mamaya pa kasi ang klase ko kaya manonood muna ako ng stage play. Buti nakita ko kayo ni Kuya Arnold. Okay lang ba na dito ako umupo sa tabi mo, ate? Bakit dito pa? Ang dami namang bakanting upuan, oh. Kasi gusto ko sana... Doon ka na lang sa kabilang side ng mga upuan. Hindi ko ma-enjoy tong stage play kung ang sikip-sikip ng paligid ko. Kaya nga ako pumunta ng ganito kaaga para wala masyadong estudyante na makasabay manood dito. Tapos mangingistorbo ka naman. Doon ka nga! Rita, mabuti pa nga na doon ka na muna umupo sa kabilang side ng auditorium. Maluwag pa naman doon. Tsaka walang masyadong mga estudyante. Alam mo naman tong ate mo. Naiinitan ka agad kapag nasisikipan sa paligid niya. Ay, okay, sige. Doon na lang ako uupo. Girl, ang harsh mo masyado sa kapatid mo, ah. Totoo naman ang sinabi ko na marami pang bakanting upuan dito ng araw. Sana magsimula na tong stage play na to para mawala ng pagka-bad trip ko dahil sa buwisit na Rita na yan.
Papadudot, ramdam ko na hindi lang sa bahay o pamilya namin paborito si Rita kung hindi pati na rin sa school namin. Elementary at high school pa lamang ay madalas na kaming napagkukumpara na dalawa. Kahit mas magaling at matalino talaga ako pagdating sa academics ay si Rita pa rin ang mas napapansin nila kesa sa akin. Mas matangkad, mas payat, mas makinis ang kutis at lahat na yata ng magandang bagay ay lamang siya sa akin pagdating sa ibang tao. Sino ba naman ang hindi maiirita, hindi ba? Kahit saan kami makarating, yung kapatid ko lamang ang napapansin ng mga tao sa paligid namin. Siya ang mas madalas na napupuri, ang effortless nga niya na makuha ang atensyon ng ibang tao. Palagi siyang sinasabihan ng maganda, mabait pa. Samantalang ako kahit kailan ay hindi ko nakukuha ang ganong klase ng atensyon. Kailangan ko pang mag-aral ng mabuti at mag-ayos ng sarili ko, ng itsura ko para lamang mapansin ako at makatanggap ng papuri mula sa ibang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Aaminin ko, Papa Dudut, na habang tumatagal ay mas lumalaki ang insecurity na nararamdaman ko para sa kapatid kong si Rita. Paano ba naman ay nagsisimula na rin siyang mapalapit sa circle of friends ko? Sumali kasi siya sa isang sport dance competition sa university namin at siya kasama ang partner niya ang nag-champion. Nang makilala nga siya ng ibang kaibigan at kaklase ko na kapatid ko ay marami nang gusto makipag-close sa akin ng dahil lamang sa kanya. Humanga sila kasi kahit may hika si Rita ay nagagawa nitong makipagsabayan ng husay sa pagsayaw. Pakiramdam ko rin noon ay simple yon na niyayabang sa akin ni Rita, Papa Dudut, na mas napapansin siya ng mga tao kaysa sa akin. Nagpapanggap lamang siya na mabait sa harap ng iba, pati na rin sa harap ko. Alam ko naman na kagaya ko ay ayaw niya rin sa akin at ayaw niya nang may kahati dahil gusto niya siyang palaging bida sa mga kwento. Kaya nakakairita ang pagpapanggap at bait-baita na pinapakita sa akin ng kapatid ko, Papa Dudut. Naku, hindi na. Sayang naman kasi nandito yung crush mo at take note. Kanina ka pa niya hinahanap sa akin. Hayaan mo na siya. Baka lasing lang yan kaya ako hinahanap. Bakit ba kasi wala ka sa mood gumimik ngayon? May dalaw ka ba? Wala naman. Kaya lang kasi napagalitan ako ni Mama nung isang linggo eh. Nang tumawag kasi siya dito sa bahay tapos nasa bar tayo, si Rita ang nakasagot. Tapos ayun, nalaman ni Mama na nasa gimikan ako at walang kasama si Rita dito sa bahay. Dapat kasi sinama mo na lang si Rita para hindi ka nahuli eh. Bakit ko naman siya isasama? Eh di nasira lang yung gimmick natin. Alam mo naman na palaging panira ng araw at buhay ko yung babaeng yun. Nako, ayan na, nagmamaldita na naman to. Nakakairita naman kasi talaga siya eh. Palaging pabida. Aray! Oh, ano Ba yan? Napaso pa ako dito sa niluluto kong ginataang gulay. Ibababa ko na muna tong tawag ha. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Okay, sige, balik na ako rin sa loob. Lumabas lang ako kasi walang signal doon. Basta kapag nagbago ang isip mo, gora ka na ditay ha. Sana talaga magbago pa isip mo. Hanggang madaling araw pa naman kami rito. Sige na girl, bye! Ay, mapatay na nga tong apoy sa kalan at mukhang okay na naman tong gulay na niluto ko. Ate, maghahapunan na ba tayo? Mauna ka nang kumain. Mamaya na lang ako pero luto na tong ginataang gulay. Ikaw na lang ang maghain para sa sarili mo ha. Bakit hindi ka pa sumabay sa akin kumain? Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Hindi naman sa ganun, ate. Nagtataka lang ako kasi palagi ka na lang hindi sumasabay sa akin kumain dito sa bahay. Eh sa wala pa akong gana eh. Alam nga naman pilitin ko ang sarili kong kumain. Wala ka bang gana o ayaw mo lang talaga ako nakasama at kasabay kumain? Alam mo naman pala eh. Kaya huwag ka nang paulit-ulit na nagtatanong dyan. Ate, galit ka pa rin ba sa akin kasi nadulas ako kay mama nung isang linggo na wala ka dito sa bahay? Sorry na, ate.
Hindi ko naman sinasadya talaga na sabihin yun kay Mama. Nangyari na eh. Tsaka napagalitan na ako ni Mama. Kaya wala na magagawa yung sorry mo, no? Sige na, kumain ka na dyan. Pupunta muna ako sa kwarto ko. Ate, bakit ba parang palagi ka nalang galit sa akin? Ano naman bang issue, Rita? Hindi naman ako gumagawa ng issue. Nagtatanong lang ako. Gusto ko lang malaman kung bakit parang palagi ka nalang galit sa akin. Palagi na lang mainit ang ulo mo sa akin tsaka parang ayaw mo ako makita o makasama. Okay, sige. Gusto mong malaman yung totoo? Naiirita ako sa'yo. Naiirita ako sa kaplastika na palagi mong pinapakita sa akin. Ha? Anong kaplastikan? Ate Claire, wala naman akong ginagawang ganun. Lahat ng pinapakita ko sa'yo totoo. Kahit alam ko naman na ayaw mo sa akin. Lahat yun tiniis ko kasi mahal kita. Palagi akong gumagawa ng paraan para mapalapit sa'yo pero ikaw naman ang lumalayo sa akin. Kasi nga kahit anong gawin ko para sa sarili ko, palagi na lang ikaw ang nakikita ng mga tao sa paligid ko. Palagi na lang ikaw yung bida. Palagi na lang ikaw yung mahal nila. Hindi totoo yan. Talaga? Hindi totoo? Rita, hindi ako tanga at mas lalong hindi ako manhid para hindi maramdaman na ikaw lang ang paborito ni Mama. Sa'yo lang siya palaging concerned. Kung kumakain ka ba sa tamang oras, umiinom ka ba ng vitamins, may laman pa ba yung inhaler mo, at kung ano pa mga kaletsyan tungkol sa'yo. Ikaw na lang na ikaw ang nakikita niya, nakakabwisit na! Pero hindi naman ibig sabihin no na hindi ka na mahal ni Mama. Huwag ka naman sana mag-isip ng ganyan. Pareho niya tayong anak at pareho niya tayong mahal. Ayun na nga eh! Pareho niya tayong anak, pero mas mahal ka niya. Alam mo, sana nga hindi ka na lang dumating sa mundong to eh. Sana ikaw na lang ang nawala at hindi si Papa! Papa Dudut, hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na sabihin lahat kay Rita ang hinanakit ko sa kanya. Ilang taon na rin kasi yung naipon dito sa dibdib ko. Mula pagkabata, nakikita at nararamdaman ko na siya ang paborito ng lahat. Siya ang paboritong anak ni Mama, lahat ng nakikita ko, kinikimkim ko lamang at palagi kong iniisip ang bili ni Mama na mas mahina sa akin si Rita. Kaya siya ang dapat na mas alagaan. Pero nakakapuno na rin talaga, Papa Dudut. Nakakapagod ang magtiis na maging hindi paborito sa pamilya. Kaya naman pagkatapos na naging pagkatalo namin ni Rita, kaagad akong nagpalit ng damit na pang-alis at dumiretso sa bar kung nasaan sina Arnold at ang iba pang mga kaibigan ko. Mabuti na lang at bago yon ay nakatawag si Mama sa bahay kaya sigurado ako na kinabukasan na ulit siya tatawag para mangumusta. Pinatay ko ang cellphone ko at nagpakalasing ako buong gabi habang kasama ko ang mga kaibigan ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan na umiiyak na pala ako kay Arnold. Habang sinasabi ko sa kanya ang mga sama ng loob ko tungkol sa kapatid kong si Rita. Ang bigat ng nararamdaman ko noon pero hinayaan ko lamang na umiyak ako sa piling ni Arnold. At pagkatapos ay pinayuhan niya ako na minsan ay mali na rin daw kasi ang nararamdaman ko, pati na ang kinikilos ko. Hindi naman daw kasalanan ni Rita na maging mahina ang katawan niya. Hindi ginusto ni Rita na makuha ang simpatya ng mga tao sa paligid niya. Sigurado raw si Arnold na mahal ako ng kapatid kong si Rita. Dala na rin siguro ng kalasingan ay mas lalo kong naiyak sa mga sinabi niya. Hanggang sa makauwi na kami sa bahay ni Arnold at nagpasya ako na doon magpalipas ng gabi sa kanila. Grabe, ang sakit pa rin ng ulo ko hanggang ngayon. Kung bakit naman kasi nasiraan pa yung tricycle na sinasakyan natin kanina eh. Kailangan patuloy nating maglakad pa uwi sa bahay namin. Ikaw naman kasi girl, grabe ka rin nagpakalunod sa alak kagabi. Para kang isda. Parang end of the world lang ang peg mo. Ay nako,
Hindi ko naman alam na sasakit ang ganito yung ulo ko, no? Nakakaloka ka talaga. Mabuti na lang hindi ka nagsuka sa loob ng kwarto ko dahil kung hindi mai-imburn na talaga ako sa'yo to the max. Mamapin ko yung sahig gamit ang dila mo. Sorry na, girl. Hindi ko lang talaga napigilan ng sarili ko na magpakalasing. Pero thank you, ha. Kasi pinatuloy niyo muna ako sa bahay niyo para magpalipas ng gabi. Paano naman kita hindi patutuloyin sa bahay namin? Ayaw mo ngang umuwi sa inyo. Masama pa kasi yung loob ko kagabi kaya ayoko sana munang makita si Rita. Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Mas magaan na kaysa kahapon. Siguro kasi nailabas ko na sa mga iyak ko nang malasing ako yung bigat na ang tagal ko nang inipon dito sa dibdib ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, kailangan nyo lang mag-usap ng kapatid mo. Ang hirap naman kasing sabihin sa kanya kung ano talaga yung nararamdaman ko. Yung lahat ng sama ng loob ko tungkol sa kanya. Galit ka pa rin ba sa kanya hanggang ngayon? Sa totoo lang, hindi naman talaga ako galit sa kanya eh. Naiinis lang ako kasi nga nasa kanya palagi yung atensyon ni Mama. Pero girl, walang kasalanan si Rita doon. Hindi niya kasalanan kung naging sakitin siya kaya siya ang madalas na inaalala ni tita. Alam ko naman yun. Guilty na nga ako eh. Nagigilty saan? Sa mga pang-aaway na ginawa mo sa kapatid mo? Kasama na yun. Pero mas nagigilty ako dahil sa mga sinabi niya sa akin kagabi. Mga sinabi niya sa'yo kagabi? Parang hindi mo yata na chika sa akin yan nang malasing ka. Paano ko naman masasabi? Iyak na lang ako ng iyak kagabi. Pero ayun nga, sabi niya, ginawa niya ang lahat para mapalapit sa akin. Kahit ramdam niya na may sama ako ng loob sa kanya, nag-effort pa rin siya na kausapin ako tsaka lapitan ako. Alam mo girl, nakita ko yun. Talaga? Oo, yung mga pasimpleng paglapit niya sa'yo kapag nasa school tayo kahit palagi mo siyang pinapaalis. Yung pagsabay niyang kumain sa atin sa kantin kahit tinatarayan mo siya. Yung pagtawag niya sa'yo sa cellphone kapag nasa gimikan tayo. Tsaka iba pang mga bagay na ginagawa niya para lang maparamdam sa'yo na concerned siya sa'yo. Kaya nga minsan naaawa rin ako kay Rita eh. Kasi nakikita ko kung gaano niya kagustong mapalapit sa'yo kahit palagi mo siyang pinagtatabuyan. Ay, ano ba yan? Lalo tuloy ako na guilty. Usapin ko na lang siya mamaya at ako nang hihingi ng sorry sa kanya. Ay, very good ka dyan sa plano mo na yan, girl. Ay, napasarap ang chika ng husto. Hindi ko na malayan, nandito na pala tayo sa tapat ng bahay niyo. Teka, kunin ko lang yung susi. Go. Sigurado ako natulog pa si Rita ng ganitong oras. Rita! Si Rita! Nakadapa sa sahig! Tulungan mo ako, itihaya natin siya! Rita? Claire! Kulay blue na ang mukha ng kapatid mo! At ang balat niya sobrang lamig na! Claire, ang mabuti pa hingi na muna ako ng tulong sa mga kapitbahay niyo! Babalik kagad ako, ha? Rita! Rita! Rita, please gumising ka! Parang awa mo na, gumising ka! Oh, Rita, nandito na si ate! Nandito na ako! Gumising ka na! Gumising ka na, please! Rita! Sorry! Sorry sa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo! Parang awa mo na, gumising ka na! Gumising ka na, Rita! Papadudot halos manginig ang buong katawan ko nang makita ko ang mukha ni Rita na halos kulay asul na. At maramdaman kong malamig na ang balat niya tapos ay wala na ring pulso ang lieg o braso niya. Tinapik-tapik ko pa rin siya sa pisngi niya, niyugyog ang mga balikat niya at paulit-ulit akong nakiusap na gumising na siya at hindi ako naniniwala sa himala pero nang mga oras na yon ay nagmakaawa ako sa Diyos na sana'y patunayan niya sa akin na totoo ang himala at gisingin niya ang kapatid ko. Pero bigo ako dahil kagaya ng inaasahan ko nang makarating kami sa ospital, sa tulong ng mga kapitbahay namin, kaagad na sinabi ng doktor na wala ng buhay ang kapatid ko. Sobrang sakit, napakasakit para sa akin yon, Papa Dudut. Severe asthma attack, yun ang dahilan na sinabi ng doktor kung bakit binawian ng buhay ang kapatid ko.
Noon ko lang nalaman na wala na palang laman ng inhaler na para sa hika niya. Kaya nang atakihin siya ng hika ng gabi na yon ay tuluyan na siyang nahirapang huminga hanggang sa bawian na siya ng buhay. Gusto ko na rin talagang panawa ng ulirat sa sobrang bigat at sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko pero pinilit kong magpakatatag. Lalo na nang tawagan ko si Mama para sabihin sa kanyang nangyari kay Rita. Mabuti na lamang at may kasama siya sa bahay nang tawagan ko siya para kahit papaano ay pakalmahin siya. Noon ko lang din na nakita sa cellphone na binuksan ko ang mga missed calls and chat sa akin ni Rita. Humihingi siya ng sorry sa mga naging kasalanan niya sa akin na hindi naman daw niya sinasadya. Nakiusap din siya noon na umuwi na ako sa bahay kasi natatakot daw siya na mag-isa. Sinabi niya rin sa akin sa chat na kung gaano niya ako kamahal bilang ate niya. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ko sa kanya. Labis ang pagsisisi na nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Alam ko kasi na ako ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid ko. Kung hindi kami nag-away at hindi ko siya iniwana na mag-isa sa bahay, ay hindi po siya mamamatay. Kaya naman na makauwi si Mama mula sa abroad ay tinanggap ko lahat ng panunumbat niya nang sabihin ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa amin ni Rita bago ang umaga na nakita kong patay ang kapatid ko. Hindi na ako masyadong kinibo ni Mama at hindi ko siya masisisi dahil sa bigat ng naging kasalanan ko sa kanya lalo na sa kapatid ko. Nang mailibing si Rita ay bumalik na rin kaagad sa abroad si Mama para muling magtrabaho. Siguro ay parte na rin ng pag-move on niya mula sa pagkamatay ni Rita ang ginawa niyang pagtatrabaho. Kahit na hindi naman na kailangan lalo na nang makapagtapos na ako ng kolehiyo at magkaroon ng maayos na trabaho. Minsan na lang din siyang umuwi ng Pilipinas noon at sobrang bihira niya akong puntahan dito sa apartment ko. Hindi niya rin ako madalas natawagan noon para kumustahin at kung mangyari man yon ay malamig ang boses at pakikipag-usap niya sa akin. Pero kagaya nga ng sabi nila ay walang magulang ang hindi natitiis ang kanyang anak dahil nagkausap at nagkaayos din kami ni Mama nitong nakaraang Pasko. Umuwi siya sa bahay at nagkaroon kami ng family reunion kasamang ilang kamag-anak namin. Nang makapag-solo kami ni Mama ay doon ako muling humingi ng tawad sa kanya at sa wakas ay pinatawad niya na rin ako kasunod ang isang mahigpit na yakap. Papa Dudut, 6 na taon nang nakakalipas pero hanggang ngayon ay dala ko pa rin dito sa dibdib ko ang bigat, galit at pagsisisi dahil sa pagkawala ni Rita. Hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko at sana'y dumating ang araw na kagaya ni Mama ay mapatawad ko na rin ang sarili ko. At kung totoo man na dumadalaw sa panaginip ang mga tao mahal natin sa buhay na namayapa na, sana'y dalawin po ako ni Rita at sabihin niya sa akin na pinapatawad na niya ako para masabi ko rin sa kanya kung gaano ko siya kamahal bilang ate niya. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.